has been both exciting at saka nakakainis. Exciting in the sense na parang yung adrenaline naming lahat, mga sundalo, mga pulis, mga tao sa task force, and even the DENR, ay nandun 650,000 board feet sa loob ng 10 buwan yung nakuha namin bago itong first week of June. Tapos itong first week of June, mga 6 na araw lang, 1 million na. So 1 million, yung 1 linggo, mas malaki pa kesa sa 10 buwan na trabaho. Kasi nakikita nila na wala kaming sinasanto dito eh. I have always refused to call anyone a big one. Pag nilabel mo sila ng big, akala mo masyado silang malaki na hindi namin kakayanin. No one should be bigger than the law. Wala dapat mas malaki, mas mataas kaysa sa batas. Slowly dito kasi gagamitin itong ebidensya. Secure niyo bawat isa. Mamili na kayo bawat tao. Mamili na kayo isang. Nakukulog-hulog na yung mga sinasabing malalaki eh, di ba? Natutumba-tumba na sila. So sana victory sa larangan ng pagpapatupad ng batas, sana magawa namin within the month or so. Pero yung mas malaking laban dito, yung pagbibigay ng alternatibong kabuhayan sa aking mga kababayan. Yan, yung paano sila matutulungan kung wala na ito. Hindi ako in good terms na with the mayor of Ilagan Town, kung saan una naming na-confiscate yung 650,000, most of them. At saka ngayon, yung San Mariano Town, yung 1 million naman. This picture is actually this. Ito yung nakita ng building sa taas ng aerial surveillance natin na nakunan ng photograph ng suspected na may mga nakatadong undocumented mga lumber dito sa loob ng compound na ito. There is probable cause and sufficient and good reason to believe that a violation of the provisions of Section 68 of a presidential decree had been committed and or about to believe that Edgar Go have in his possession and control considerable volumes of common hardwood lumber without permit license issued by the Department of Natural Resources. Loaded naman masyado yan. Marunong ako mag-board kit. Mahigit na po 1.5 ang mga galing San Mariano. Sa San Mariano po mga 800 na po. What? Ay, sobra naman kayo. I would like to get down. Palalabasin nyo kailangan yan. Pag may nawawala dyan, lagot kayo. Yung loaded na numbers niyan. Yun naman, sir. Pag may nawala yan, ibo-board kit ko yan sa Kapitolyo. Pag may nawala dyan sa 800 na sinasabi mo na yan. Ay, naku. Kayong magbiro. Ma'am, you can start doing it. Start. Gagawin ko yan. Huwag kayong mag-alala. Natutuwa ako na ang ating buong team ay handa to go all the way para this can be one of the biggest catches of all. Kung hindi man in terms of volume, ay in terms of the personalities involved. I have asked the mayor a lot of times kung involved ba siya dito. Flatly sinabi niya hindi eh. No, sabi niya gano'n. Then inulit-ulit ko pa. Sabi ko baka naman as a buyer, as someone who helps in the transportation, as someone who links them. Wala talaga eh. Okay. Tapos yung pala ganito. Ayan o. Oh, doon tayo pumasok, gate 1, ganyan. Yan ang gate ko pababa, going to the sila. Ito, sa Daralitan. Since more than 1 week, naka-cordon tong perimeter ko. Ako.
mula sa highway hanggang dyan sa labas until such time na nakakuha sila ng search warrant bilang puong bayan, no? Para naman may abusayas na nakatago dito sa lugar ko. This is overkill. Yun ang ano ko dito. Alam mo dito, ang nag-apply dito yung kapatid ko. Apo, no? Kaya nakita niyo naman nakatambak din sa troso. Mga planted species, mga Gimilina, yan ang natitira. I'm doing my part, of course. Pag yan ang pinagtuunan ko ng pansin, wala na ako ibang magagawa. Mas marami pang obligasyon na dapat gawin dito sa bayan ng San Mariano. Kapag panahon ng bagyo, yung mga pananim ng mga magsasaka ng Ilagan at San Mariano, sila yung unang nababaha eh. Kasi kawawa yung mga farmers namin. Inuutang nila magmula sa binhi, hanggang sa abono, hanggang sa pesticide. 5-6, yun. And then, bigla na lang sa isang ulan lang, ang bilis-bilis mabaha. Parang habang nakikita ko tong mga kahoy na to, parang nakakaiyak, nakakalungkot, na ito sanang mga kahoy na ito, ang dami sanang magagawa para i-hold ang tubig sa kagubatan, i-hold yung lupa para hindi matibag. Hindi ko naman pwedeng sabihin, hindi ko trabaho yan habang dinadaanan ako ng truck ng illegal logs. Tsaka bahay namin to eh. Ito yung tahanan namin. Pag malwala ito, pag na-landslide kami katulad ng St. Bernard sa Leyte o sa Ormoc o sa Compostela Valley, edi kahit nasisihin ko ang DENR, kahit nasisihin ko ang sino man, wala na.